Kinben Book 5, Chapter 45. Napakuyom si Ricky nang tumama sa bakal ng ring, ang bolang pinakawalan niya. Hindi iyon pumasok at si Kairi nga ay napaseryoso ng bahagya sa nangyaring iyon. Hindi raw niya inaasahan ang taas ng release ng bola na ginawa ng kanyang kalaban. Kailangan mo ring matutunang mag-release ng bola ng mas mataas sa natural mong tira. Bakit? Dahil hindi kasing tangkad mo ang iyong magiging defenders. Mga experienced defenders na sila, kaya pwedeng makabisado nila ang magiging galawan mo sa paglalaro. Naalala nga ni Ricky ang mga sinabi sa kanya ni Coach Isaiah. Nakuha nga ni Kairi ang rebound at sa paglabas niya sa 3-arc ay napatingin siya sa humarang kaagad sa kanya na si Mendez. Gaya ng kanina pa niyang ginagawa, ititira lang daw niya uli ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay napaatras siya dahil sa kung anong bagay ang sumagi sa kanyang isip. Bakit hindi itinuloy ni Kairi? Bulalas nga ni Cyrus Chu na marahang napaseryoso sa mga nangyayari. Kanina nga ay inakala pa niyang papasok ang tira ni Mendez nang hindi inaasahan. Makikita naman kay Maki ang marahang ngiti dahil nakita niya ang naging reaksyon ni Kairi sa kalabang si Mendez. Kailangan mong seryosohin ang isang iyan. Pipilitin ka niyang gawin mo iyon dahil kung hindi. Nailusot ni Mendez ang tirang iyon kanina. Kung pumasok iyon siguradong hindi matutuwa si Kairi. Sabi naman sa sarili ni Kyle. Hinawakan nga ni Kairi ng mahigpit ang bola at pasimple niyang dinikitan ang kanyang defender at pagkatapos noon ay doon na nga siya tumalon para sa isa na namang outside shot. Napatingin pa nga siya kay Mendez at nakita niyang nakatingin lang ito sa kanya na para bang may masamang balak. Hindi ito tumalon upang siya ay sabayan. Umarko ang bola at kasunod noon ay ang pagsablay ng tirang iyon na ikinaseryoso ni na Cyrus at Kyle. Paanong nagmintis ang tira ko? Tanong naman ni Kairi sa sarili na napatakbo nga para kuhanin ang rebound. Nakita nga niya ang bumigla na naman ng hinto si Mendez para mabangga siya. Kaso dito na siya bumigla ng pag-iwas. Kasabay naman noon ay ang pagkilos muli ni Ricky at makikita ngang sabay silang tumalon sa ere ni Kairi. Akin pa rin iyan, sabi ni Kairi at napunta nga sa kamay niya ang bola. Paglapag niya ay agad rin niyang itinira ito. Kaso bago niya mabitawan ang bola ay naramdaman niyang may humarang dito. Nakita na lang niya si Mendez na tumalon. Ito ay bago pa man siya tumira. Makikita ngang naharangan ng palad nito ang bolang aalisa na sa mga kamay niya at ang mga nanonood ay napaseryoso dahil sa pangyayaring iyon. Ngumiti si Mendez at doon na nga tumapon ng bola. Napakuyom naman si Maki at parang gustong i-cheer si Ricky sa nangyari. Paglapag nga ni Mendez sa harapan ni Kairi ay makikita ang paghinga nito ng malalim at pagsulyap sa napaseryosong kalaban. Hindi ganito ang gusto kong game, sir. Gusto kong maglaro kayo ng ayos na basketball at tingnan ako bilang isang seryosong kalaban. Kung iniisip ninyong hindi ako mananalo, iniisip ko namang pwede kitang matalo kung ganyan ang magiging laro mo. Oo, nahuhuli mo ang mga galaw ko, napipigilan ang mga tira ko, pero hanggat hindi pa umaabot sa 21 ang score mo. Kumuyom si Mendez at kalmadong pinagmasdan si Kairi na parang may naramdamang kung ano ng oras na iyon. Pwede kang matalo ng isang 5'6" na gaya ko. Sa labang ito, masasabing may mabigat na dahilan si Ricky para manalo. Si Kairi naman ay walang malinaw na rason para galingan sa labang ito dahil iniisip niyang hindi siya kaya ng maliit na kalaban niya. Kaso sa nangyaring block nito sa kanya ay marahan siyang napakuyom at napatingin ng seryoso sa kanyang kalaban. Bakit mo ba hinamon si Mendez? Hindi ba dahil dito? Gusto mong malaman kung magaling ba talaga siya? Wika nga ni Kairi sa kanyang sarili at ang bola nga ay napunta na naman sa kanyang palad. 10-0 pa rin ang score. Si Ricky nga ay agad na dumepensa at kalmadong inabangan ang gagawin ni Kairi. Nang pasimple nga niyang pinagmasdan ng mata nito ay doon naman siya napaseryoso dahil bigla na lang siyang nilampasan nito. Ang bilis noon,
at hindi basta ito nasabayan ni Ricky. Paglingon nga ni Ricky sa kalaban ay nakita na lang niya na idinakdak ni Kyrie ang bola sa basket. Paglapag din ito ay agad nitong kinuha ang bola at ipinasa kay Mendez. Ito ang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita. Sambit nga ni Kyrie na napangisi pa habang pinagmamasdan si Mendez. Sina Kyle at Cyrus nga ay napaseryoso sa ekspresyon na ipinakita ni Kyrie kay Mendez. Seryoso na ang kakambal mo. Mahinang wika ni Maki at ngayon siya napatingin kay Ricky. Ano na raw kaya ang gagawin nito? Lalo na raw itong hindi makakapuntos ngayon. Ngumiti naman si Ricky at isang biglang tira ang kanyang ginawa matapos ang isang mabilis na step back. Pinakawalan niya ang bola sa 3-point area at makikita nga rin ang pagdilim ng kanyang paningin dahil sinupal pa lang siya ni Kyrie nang walang kahirap-hirap. Hindi rito umubra ang quick release ng kanyang magandang shooting form. Tumapon palayo ang bola at sandaling umihip ang hangin nang magkatinginan ang dalawang naglalaban matapos iyon. Hindi ko pa rin maramdaman na natatakot o kinakabahan ng isang ito sa akin. Napakakalmado pa rin niya kahit 11-0 na ang score. Ganito ba talaga ang player na ito? Hindi ba niya iniisip na matatalo ko siya at baka hindi siya maka-score kahit isa? Panoorin mo Kyle si Ricky. Mahina namang wika ni Maki na biglang kumabog ang dibdib dahil alam niyang napakaliit ng chance na matalo ni Ricky ang kalaban. Pero pipilit daw itong gumawa ng miracle plays na gugulat dito. Hindi niya alam kung kailan, pero bumalik ang bola kay Ricky at sa pagkakataong ito ay mas lalong makikita sa mga mata niya ang determinasyong pumuntos. Pinatalbog niya ng mababa ang bola upang hindi ito basta makuha ng kalaban at umatras nga rin siya at lakas loob na hinarap ang kanyang naghihintay na defender. Pakiramdam nga ni Ricky ay isang napakalakas na halimaw ang kanyang kaharap. Ramdam niyang hindi siya makakawala kaso nasa mga kamay at paa niya ang mga ginagawa niya sa nakalipas na mga taon. Nakaukit na rin sa kanyang isip at katawan ang galawan na sinasanay niya palagi mula sa pagtakbo araw-araw hanggang sa pagdribble ng bola ng walang tinginan. Wala akong experience sa bigger leagues, pero hindi ibig sabihin noon di wala akong ibubugas sa mga malalakas na players. Sumagi nga sa isip ni Ricky ang mga malalakas na manlalarong nakalaban niya sa 1-on-1 mula kay Abad, kay Maki, kay Carlo, kay Rare at maging si Sir Tuason ay naalala niya rin. Hindi siya basta manalo, pero hindi naman siya pinanghinaan o nawalan ng pag-asang hindi mananalo. Umikot ang bola sa kanyang mga palad at bigla niyang naalala ang sinabi niya kay Kyle Lastimosa kagabi. Ramdam nga niyang may gusto itong mangyari sa basketball career nito na hinaharangan lang nito dahil sa mga nangyaring hindi inaasahan. Malaking rason nga nito ay ang kakambal nitong kalaban niya ngayon. Gusto kong ipakita sa marami kung ano ang basketball na mayroon ako. Gusto kong makarating sa bigger leagues para ipakita sa maraming Filipino na masayang maglaro ng basketball, manalo man o matalo. Ngumiti nga si Ricky at dito na nga gumalaw ang kanyang mga paa. Si Kyrie naman ay marahang umabante at huhulihin na raw niya ang bola. Kahit babaan mo ang dribbling mo, kaya ko pa rin maagaw iyan. Kumawala sa palad ni Ricky ang bola at sa paggalaw ng kamay ni Kyrie ay dito naman kalmadong inilipat ni Ricky ang bola sa kabila. Kalmado lang siya at makikitang nabubuo na rin ang buwelong inihahanda niya. Ang speed, iyan ang pinakamalaking advantage mo sa kahit sinong makakalaban mo. Maniwala ka sa bilis na mayroon ka. Nasa mga paa at binti mo ang magpapapanalo sa iyo. Iyan ang best weapon na mayroon ka. Kailangan mong matutunang gamitin iyan sa Mimaropa League at sa Maharlika League. Sumagi nga muli ang mga sinabi sa kanya ni Isaiah. Inagaw na nga ni Kyrie ang bola kaso hinawi ito ni Mendez pailalim. At dito na siya napaseryoso dahil lang magkaroon ng espasyo sa tagiliran niya ay doon na nga bumigla ng abante ang kanyang kalaban. Duck in move iyon. Pero mas mabilis at ang bola, tumalbog naman ito sa bukas na binti ni Kyrie at makikita ngang lumampas na si Mendez dito. Sina Cyrus at Kyle ay napatayo ng ayos nang makita ang mabilis na kilos na iyon ni Mendez.
Nasa palad na nga muli nito ang bola at nang hinabol siya ni Kyrie ay napalampas naman siya rito dahil umiwas bigla si Mendez. Hindi na ako magpapahuli sa iyo magmula ngayon. Palagi ako nahuhuli ng magagaling na kalaban kaya naaagawan ako ng bola. Hindi ko rin sila basta malusutan kasi nagkakaroon ako ng doubt. Pero tama si coach. Dapat ay hayaan ko lang na kumilos ako base sa gusto ko. Kusa raw gagalaw ang mga paa ko dahil sa kasanayang mayroon ito. Ito raw ang epekto ng consistent kong pagtakbo sa umaga, ng consistent kong pagdribble ng bola nang walang tinginan. Gagalaw ang katawan mo nang hindi mo na kailangang isipin ang gagawin. Kapag maaagawan ka ng bola, may instinct ka nang umiwas sa kalaban. Gamitin mo yan. Kapag kailangan na ng team, pumuntos ka. Kapag wala nang pwedeng ibang gumawa kundi ikaw. Kaya hindi importante sa iyo ang pagiging maliit dahil ibang bagay ang magpapapanalo sa iyo. At makikita mo iyan kapag nakakita ka ng kaharap na mga malalakas na manlalaro. Sabi rin nga ito ni Coach Isaiah sa kanya. Pinakawalan ni Mendez ang bola mula sa kanyang palad at nang talunin ito ni Kyrie ay hindi niya ito nahuli. Isang floater shot nga ang ginawa ni Ricky gamit ang kanyang kanang kamay at sa paglapag nilang dalawa ay dito na nga napaseryoso ang tatlong manonood dahil hinalit ng bola ang basket. Pumuyom na nga lang ang kamao ni Ricky nang mangyari iyon. Napangiti siya sa tuwa at mabilis na tumakbo para kuhanin ang bola at ibigay kay Kyrie. Totoo ba ito? Naka-score siya kay Kyrie. Bulalas ni Cyrus. Maki, sambit ni Kyle na dahan-dahang napakayom at napangiti matapos ang ginawa ni Mendez. Napailing naman si Maki nang makita iyon. Hindi ko pa nakikitang ginawa niya ang ganong kabilis at ka-smooth na galaw nitong huli naming 1-on-1 sa basketball ah. Huwag mong sabihin hindi mo iyan inilalabas. Hindi pwede iyan sa akin, Ricky. Sabi naman nga niya sa isip at makikita rin ang pagngiti niya. Bumalik kay Kyrie ang possession at tila may epekto pa rito ang ginawa ni Mendez. Si Ricky naman ay napangiti dahil nakita niya ang reaksyon ng kalaban. Naalala rin nga niya ang sinabi sa kanya ni Coach Isaiah. Sa oras daw na magulat niya ang kalaban ay may chance na maagawan niya ito. Normal na reaksyon daw ito ng tao kapag hindi makapaniwala sa isang bagay. Hindi nga makapaniwala si Kyrie sa ginawa ni Mendez at dito na siya napaatras nang biglang umabante ang kanyang kalaban. Iniiwas nga niya ang bola mula rito at sa pagtalbog nito ay dito naman nagulat ang mga manonood dahil nagawang agawin ni Ricky ang bola. May malaking chance na maagaw mo ang bola. Kailangan mong maunahan ng kalaban at speed at quickness na naman ang magagamit mo. Sabi ko nga dahil sanay na ang katawan mo at ang mata mo sa depensa, kusa mo nang malalaman ang gagawin. Sabi pa nga sa kanya ni Coach Isaiah. Nilampasan nga ni Mendez si Kyrie at dito na nga nagbago ang posisyon nila. Si Ricky ay mabilis na pinatalbog ang bola at isang biglaang pag-iwas ang ginawa niya kay Kyrie nang atakihin siya nito. Isang mabilis na sidestep at kumawala na naman ang mabilis na kilos ni Mendez. Mabilis at maliksi ang galaw nito. Humabol na naman nga si Kyrie at hindi na raw niya hahayaang makapuntos pa sa ikalawang pagkakataon ito. Sleeping monster ang bansag nila sa iyo. Alam mo ba kung saan iyon galing? Sa City of Province din. Ang dami mong winasak na pangarap ng mga malalakas na players doon. Kung gagawin mo pa rin iyan sa mga magagaling nating players dito sa probinsya, ay wala nang maglalaro pa ng basketball na taga rito. Mahina lang talaga ang loob nila. Paano sila uusad kung natalo ko lang ay suko na agad? Sagot naman ni Kyrie. Ang lakas mo rin kasing mambuladas. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Magandang bawas-bawasan mo yan. Pati sa mga kakampi mo, masyado kang harsh. Hindi mo pinapakita sa Maharlika League ang tunay mong laro. At kahit dito sa Mindanao Basketball Cup. Pero kapag dumarayo ka sa kung saan-saan dito, ay para kang ibang player. Dahil ba ayaw mong makita ng publiko ang bad side mo sa court? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Anong bad side? Naglalaro lang ako para makarating sa national team. Sagot naman ni Kyrie na humikab na lang sa mga sinasabi ng kanyang kasama. Nagpakawala na naman nga si Mendez ng isang floater shot kaso sa pagkakataong ito ay siya naman ang napaseryoso dahil nagawa itong mahuli ni Kyrie.
Nakangiti rin ito at sa paglapag nilang dalawa ay biglang nagsalita si Lastimosa. Masyado kaya tang nawiwili. Nakakatuwa kang kalaban, pero hanggang saan ang ginagawa mong iyan? Sambit ni Kyrie na ikinangiti naman ni Mendez. Tila nga may naglalabang presensya na nagmumula sa dalawa at muli na namang napaseryoso sina Cyrus at Kyle sa kanilang nakita. Sinabayan pa nga ito ng malakas na ihip ng hangin na para bang sinadya. Muli na naman nga ang hindi nakapunto si Ricky. Pakiramdam nga niya ay may kung anong nangyari kay Lastimosa. Akala niya ay nakahuli na siya ng formula para matalo ito, kaso biglang nagbago agad ang ihip ng hangin. 17-1 na nga ang score at parang bumalik siya sa simula dahil sa mga naganap. Ano, kaya mo pa? Hindi lang ito ang mangyayari sa iyo kapag nagkaharap tayo sa isang totoong game. Kaya mo bang malampasan ang gaya ko? Dapat alam mo ang katotohanan, hindi ka basta mananalo sa height mong iyan. Seryosong wika ni Kyrie at makikita pa rin nga ang ngiti sa labi ni Maki nang sandaling iyon na ipinagtataka naman ni Kyle. Bakit masaya ka pa rin, Maki? Hindi mo ba nakikitang wala na uling magawa si Mendez? Tanong ni Kyle na kinatingin naman ni Maki rito. Nanonood ka ba talaga, Kyle? Tanong nga ni Maki at napatingin nga sila sa dalawang naglalaban na kapwa nang naliligo sa pawis. Sino ka para sabihin wala akong magagawa? May ngiting wika ni Mendez at ngayon nga ay pinapatalbog na naman niya ang bola sa harapan ng humihingal na si Kyrie. Masaya akong wala akong laban sa iyo, pero kahit anong sabihin mo sa akin ay hindi ako mawawala ng pag-asang matalo ka. Magkikita at makikita pa rin tayo sa loob ng court at mas magiging magaling lalo ako. Bilang patunay na hindi umiepekto sa akin ang mga sinasabi mo, tanggapin mo ito. Masayang winika ni Mendez at isang mabilis sa paglayo ang kanyang ginawa mula kay Kyrie. Isang bagay kasi ang napansin niya sa kanyang kalaban. Aminado siyang wala siyang magagawa at kung baka ang dating Mendez daw siya ay baka pinanghinaan na siya sa mga sinasabi nito sa kanya kanina. Kaso wala na sa bukabularyo niya ang humakbang pabalik. Biglang inatake ni Ricky ang depensa ni Kyrie na ikinaseryoso na naman ng mga nanonood. Kumanan si Mendez at sa pagsabay rito ni Lastimosa ay dito na nga tuluyang napakuyom at napasigaw si Maki Romero. Bumigla ng galaw si Mendez pakaliwa. Kasabay ng talbog ng bola ay ang pag-iwan din niya sa napaupo sa sahig ng court na si Kyrie Lastimosa. Isang ankle breaker crossover ang nagpanganga kina Cyrus at Kyle at si Maki ay napasigaw lalo nang gawin ni Mendez ang isang malayang layup na nagbigay ng 17-2 na score sa labang ito. Ayos ba? Tanong pa nga ni Ricky na masayang masaya sa kanyang nagawa. Napatingin pa nga siya sa pwesto ng kanyang kuya Maki at napangiti siya kay Kyle. May isang bagay pa akong advantage sa kakambal mo, Sir Kyle. Ilang minuto na ba kami naglalaro?